ng nakagustuhan. Sino dito laging merong pinupursue na hanggang ngayon hindi pa rin maabot-abot? Taas ang kamay. Yung pagiging mayaman. Okay, yung ba gusto mong yumaman? Okay, trabaho ka ng trabaho. Okay, OT ka ng OT. Natin apat na trabaho mo, 5 trabaho. Kasi nga gusto mong yumaman. Gusto mong maabot yung pangarap mo na hanggang ngayon, hindi pa rin maabot-abot. Taas ang kamay. Oo. Hindi kayo nag-iisa, kasama niyo ako doon. Okay? Ako din nangangarap ng maging mayaman. Hindi masama ang mangarap, pero pag ikaw ay namuhay na sa pag-abot ng iyong pangarap, yun na yung nagiging kasalanan. Nasabi ko sa inyo before, kami pong family, God is good, sinagot ang Diyos yung aking panalangin, kasama ko yung Intertas family, nagbakasyon kami sa Hong Kong at Macau. Okay? Wala bang wow? Wow! Okay. Grabe, since 2005, pinagpipray yan. Since noon, lumabas ako ng abroad, since 2005, ay ko, Lord, sana madala ko yung family ko someday. And 2024, ilang years bago sinagot? Di ko lang, di mahinig diyamaan sa math. Okay, alam ko basta 18 or 19 years bago sinagot ng Diyos yung panalangin. No, kaibigan, pag meron ka pinag-pray, panghawakan mo yan. I mean, ano ba yun? Nung pumunta kami ng Macau, akala ko yung Macau is mumurahing bansa. Okay? Dahil nung sa Hong Kong kami, mayroong abing chance na mamili ng mga dapat bilhin na mura. Sabi ko, mas mura sa Macau. Ewan ko, sabi ni John, baka PJ mura din doon. Okay, sige, doon tayo mamili. Nung napunta kami sa Macau, ay pagbihira, yayaman pa ito. Divisoria ng mayayaman, promise. Sobra-sobra. Pero alam nyo, nakakatuwa, pag tumitingin ako sa mga mayayaman, na pag mga taong kasalubong mo, mga naka-Hermes, di ko lang tama ang tawag, Hermes ba? Basta yun. Okay? Naka-Louis Vuitton, naka-Prada, basta lahat ng mamahaling kaliwa kanan. Okay? Divisoria ng mayaman. Kung nakita ko kami, naglalakad kami sa isang mamahaling hotel, naglalakad lang naman sa Galaxy Hotel. Alam mo, lahat ng kasalubong namin ay yayaman, pero kami naka-tsinelas, nakapambahay, bagong gising. Totoo yan. Nalamutan ko lang yung picture. Talaga, literal na bagong gising. Naglalakad kami doon. Sabi ko, ito yung kayamanan. Na hindi natin dapat tingnan ko yung kayamanan ng motel. Last week, na topic about money. Naku, kaibigan, sabi ko, hindi, ang pera pwede kang pasayahin, pero pansamantala. Pag tinignan natin yung perspective na ang pamilya, yung oras, every moment na kasama mo yung mga pamilya mo at mga mahal mo sa tao, mga buhay, alam mo, dyan ang tunay na kasiyahan. Alam mo, sila Miso, sila Asi, tumatakbo, nakatsinelas sa atin, nakapaano doon. Alam mo, sila AJ, nakapang short, bagong tayo buhok, I woke up like this, alam mo mga gano'n. Si JD, bagong gising, alam mo, lahat kami. At yung mga tao, tinitingnan kami, sabi ko, lahat kami, hindi nakasuot ng, pagpapating nila, naka-Prada kami. Okay, so dabi ko ata ng Prada, pero iba spelling eh. Okay? Baka anong meron doon, ano? So anyway, alam mo, church, nakakatuwa. Alam mo, tingin po sa akin stop pursuing yung mga bagay sa mundo na madaling maubos at mawala at kayang nakawin. Ang i-pursue natin, yung reward natin sa langit na someday i-enjoy natin for the rest of our life. Ano ba yun? That's why, especially yung topic ngayon about perfectionism. Sino dito minsan ganun ang mentality, dapat perfect everything. Alam mo, topic natin, hindi ko alam kung sino yung kaninong topic to para, hindi ko alam para sa inyo ba? Pero alam ko, ito ay magiging buhay ko din. Kasi ako minsan, ang taas ng expectation ko, lalo na sa sarili mo. Sino dito minsan ang taas ng expectation mo sa sarili mo? Taas ang kamay. Yan. Minsan, madalas, nagiging critical ka na dahil sa sobrang taas ng expectation mo sa lahat ng tao, even in yourself. Ano? Minsan, madalas, lagi naririnig na pag ang tao ay nagkamali, alam madalas na linya natin. No one is perfect. Sabi mo, no one is perfect. But sabi ng Bible, in your notes, if you have your notes, sabi doon, in Matthew 5:48, sa inyong screen, sabi doon, be perfect. Therefore, as your heavenly Father is what? Perfect.
Dapat daw tayo ay perpekto, walang kasalanan. Tama dapat ang ating nasa isipan at pati yung ating character because our Father in heaven is perfect. So dapat yung perfectionism o perfectionism, okay? Pagiging perfecto, pagtaas ng high end ng expectation ay dapat meron daw sa atin. Okay mo ba yun? Ako, sige ba sa atin, sama ng take sa akin. Mamaya, himay-himayin ko yan, okay? And again, can we read this together? Be perfect. Therefore, as your heavenly Father is perfect. Dapat walang nagkakamali because our Father in heaven is perfect. Amen? Parang ayos sumagot. Pag-uusapan po natin mamaya about perfect. Okay? At marami sa atin, according sa pag-aaral ng mga kapatid, bato-bato sa langit, tamaan, sana magising, okay? Sana mabuksan ang kanyang isipan about perfectionism. Ibig sabihin po, marami sa atin ganito, pero hindi natin namamalayan. Pero sana, ang pakiusap ko, ngayong umaga, kumilos ang Holy Spirit sa puso mo na para yung pressure sa mundong ito ay mawala. Ang problema, hindi nyo ba napapansin yung masyadong mataas ang pressure sa mundo natin? Yes or no? Yes. At lalo sa social media na nakaka-pressure. Lalo na pag meron kayong reunion ng mga classmates mo, di ba? Nakaka-pressure. Kasi dapat mas angat ka, tama? Dapat maganda buhay mo, okay? And then madalas minsan sa social media, dapat perfect din yung ating pinapakita. Kaya nga ang daming filter ngayon. Nananalis yung mga di ko lang, meron akong gusto ko lang i-follow kasi nga everyday, yung ba nagiging bata yung mukha, nagiging ibang tsura mo. Okay, meron ganun. Para lang ma-represent mo yung sarili mo ng ganun na hindi ka tumatanda. Ganun. Dapat perfect in everything. Okay? Meron tatlong bagay na sana isipin niyo kung sino ikaw dito. Okay ba yun? Meron tatlong studies about perfectionist. Number 1, self-oriented perfectionist. Pakibasa, sabi doon, ano ibig sabihin doon? You hold unrealistically high expectations of yourself and battle with feelings of guilt, often obsessing to the point of inefficiency. Bihira naman to. Okay? You're prone to procrastinate and struggle with deep feelings of inadequacy. Meaning, now church, listen to me, may mga taong self-oriented perfectionist. Kaya maraming tao hindi nag-grow kasi ayaw nilang magkamali. Dahil ang taas na expectation nila sa kanilang sarili. Sino dito minsan ganon? Na sana, dahil nga gusto mo maging matalino ka, magaling ka, ayaw na ayaw mong magkakamali. Okay ba yan? Meron ba nakaka-relate? Meron? Yes? Yes or no? So, self-oriented perfectionist. Yung ba masyado ang taas ang tingin mo sa sarili mo, nung nagkamali ka, ayaw mo na ulit sumubok. Pangalawa, meron din tawag na externally oriented perfectionist. Ako church, ako isa dito, ay naging buhay ko, kaya napakataas ng pressure. Can we read this together? 1, 2, 3, go. You believe? You often feel alone, depressed, and desperate because you know you'll never be enough. Sino dito minsan na ayaw masira ang image mo? Kasi nga ito yung pinoportray mo. Okay? Externally oriented. For example, ako pastor, kasi nga ina-expect ng ibang tao dapat ako ay holy, hindi nagkakamali, dapat ko yun maintain. Okay? Kung ano yung pinapakita sa social media, na dapat ito yung ako successful, kasi nga ayaw masira ang paningin o pananaw ng tao sa'yo. Kaya madalas, minsan, ang coping mechanism ng mga taong yan is nagpapatawa, for example, gumagawa siya ng way para pagtawanan yung kanyang trabaho, yung kanyang sarili, at yung ibang taong isa sa paligid.
Ang gusto niyang ipakita is masayahin siyang tao. Buo ang kanyang pamilya, maganda ang kanyang trabaho, at na mahal niya ang Panginoon. Meron ba ganyan? Meron wala? Bato-bato sa langit, tamaan. Ito yung tinatawag na people pleaser. Okay? Externally oriented. Nakukuha ko yung value ko sa pamamagitan ng performance ko. At na-accept ako ng tao dahil sa performance ko. Nakukuha nyo? Maraming taong ganyan. Naku, kung nasa level up ko kayo before, grabe yung pressure because gusto ko performance. Ibibigay mo lahat just to stay na you are okay. Nasa leadership position ka. Yung bang sinasabi mo ay hindi matatag ako, no? Ayan, maraming ganyan tao. They don't need others' help because nga pinoportray niya siya ay strong, independent person. Are we clear? Okay, but for me, hindi nga ako sabi ko, hindi ako naniniwala sa strong, independent person. Naniniwala ako, strong, dependent person sa Panginoon. Yes? Alam mo, yung ganito ako noon, even sa camp. Grabe ang performance. That's why sabi ko one time, ang hirap magtrabaho na nandyan yung pressure. Kasi nga ang often, madalas, hindi na si Lord yung nag-glorify. Ikaw na. Okay po ba yun? That's why ayaw mo ng maliit na pagkakamali. Minsan yung mga tao madalas mga critical thinker. Okay? Pangatlo, itinatawag na other-oriented perfectionist. Nako, can we do this together? 1, 2, 3, go! You expect others... You often tear others down or use abrasive and demeaning humor toward those who don't meet your standard. Grabe! Yan ay reality. Na minsan ay Kristiyano dapat standard niya mataas. Yung leader yan dapat mataas. Ganun ako minsan ang hirap nito. Kasi nga gusto mo, yung level mo, kasi level din tong iba. Na totoo, hindi kayo magkakasim level. Hindi kayo magkapareho ng progress. May kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. At marami sa atin ganito. Paano ka na maging disciple? Paano makikinig sa'yo? Hindi ka naman bla bla bla. Mayroon kang standard. Okay ba yun? Mabuti na ang standard ng Diyos wala sa isipan, wala sa knowledge, wala sa itsura. Wala sa lahat. Ang tinitingnan din yung puso, napaka-importante. Lilipat tayo sa ibang lugar, sa trabaho, dapat ma-meet yung ating standard. Malinaw ba yun? So, pag tinanong ko kayo, sa notes ninyo, you have your sa cellphone na lang. 1, 2, or 3. Saan ka dyan? 1. Ay, mas sumagot na 1. Itago mo na lang sa'yo. Okay. Your own lang. Okay, personal. Huwag nyo hayaan na kopyahin ang katabi mo. Sino ka dyan? Okay? Ito mga others-oriented perfection. Sino yung mga taong lagi may ino-okray? Inaaway. Okay? Sino yung mga taong meron mga madalas na sinisiraan nila patalikod kasi nga hindi na-meet yung kanilang standard. Are we clear? At nakakatuwa, nakakalungkot isipin, marami yan sa social media. Nagpaparinig, pero hindi naman nila friend yung pinaparinggan nila. Paano makikinig, mababasa ng taong pinaparinggan o hindi friend? Nakakuha niyo ko? Ay, nako, bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magagalit. Now, church, makinig kayo sa akin. Sa psychologist, meron daw problema sa pag-iisip yung mga tao masyadong perfectionist, yung mga ganyan. Pero naniniwala ako, hindi lang mentally, kundi spiritually. Nakuha nyo? Pag ikaw yung tipo ng taong merong ganyan daw, okay? Meaning, meron kang problema spiritually.
Maybe yung time mo with the Lord ay hindi nag-grow. Yung time mo, yung fellowship mo sa ibang tao ay hindi na nagkakaroon ng saya. Okay? Kundi pressure na lang. Kasi nga namumuhay ka para i-please yung mga taong nasa paligid mo. Are we clear? Are we clear? Alam mo, nakakalungkot. Nawawala. Alam mo, kailangan na talaga natin bumili ng mixer. Yes. Okay? Kailangan na natin bumili. Paniniwala ko, church, tingay sa akin. Na alam ko lahat dito ay committed follower of Christ. Amen? Parang mahina yun eh. Kaya pa natin bumili ng mixer? 100,000? Kaya. Maliit, malaki. Maliit na bagay sa paningin o sa harap ng Panginoon. And church, listen to this. Hindi mo kailangan pang yumaman ng yumaman bago maging blessing sa iba. Maging faithful lang tayo. Alam mo, church, isa pa lang konti, tingay sa akin, hindi kailangan ng Diyos o ako ng loyalty mo sa isang simbahan. Ang kailangan ng Diyos sa iyo is maging faithful ka sa Kanya, at yung loyalty mo ay maging result lang yan ng faithfulness natin sa Panginoon. Are we clear? Is God good? All the time, God is good. Marami part ng City Light, maraming part ng isang church, pero hindi sila belong sa isang church. Because hindi sila involved sa ginagawa ng simbahan. Hindi sila involved sa mission and vision ng simbahan. Why? Because marami sa atin is masyadong perfectionist. Mataas ang expectations. Okay? That's why ang dami mga Kristyano na naging passive is because of this attitude. Pag ito ang attitude mo, sabi ko nga kanina, mayroong spiritually problem. Kasi nga mali na yung character mo. Pag mali ang character mo, mali na rin ang magiging attitude mo. Pag mali yung spiritual, yung time mo with the Lord, ito yung magiging result. Masyado ka ng perfectionist. Masyado mo nang tinitingnan yung ibang tao instead kung paano mo i-improve yung ating sarili. Okay po ba yun? Now, ito po yung kagandahan o sa spiritual side of perfectionism. Ang church, again, masyado ako na-excite. Sabi nga spiritual, alam mo, naalala ko, yung Garden of Eden at Adam and Eve, naalala mo ba yung creations? Yes. Anong ginawa ni Adam nung that time nang wala pa yung kasalanan at saka ni Eva? Di ba walang pressure? Yes or no? Di ba namumuhay sila ng masaya? Malaya? Okay, walang labahan. Walang mga maduduming damit. Gusto na lang ang damit noon. Diba? Ang saya sila, walang malis. Okay? Tingin nyo sa akin ngayon, baka nagmamalis, nag-iisip pa ng tsura nila noon. Okay? Nung nagkasala sila, nagkaroon ng tinatawag na pressure. Nag-on yung pressure, anong ginawa nila? Di ba kinover nila yung kanilang kasalanan? Parang tayo ngayon, ibig sabihin pala yung perfectionist o pagiging perfectionism ay cover up ng ating insecurity. Kaya ka nagiging perfectionist kasi nga kino-cover mo yung insecurity, yung fear mo, yung doubts mo sa lahat ng bagay. So, ibig sabihin yung pagiging perfectionist ay kasalanan. Merong spiritual battle na nangyayari sa'yo. Na madalas, minsan, talo tayo. Ang ganda na sinabi ng Romans 3:20. For no one. Sabi mo, for no one. Pakisabi sa tabi po, for no one. No one except, kahit walang except, kundi you, yung mga tao sa likod mo, even kaming pastors, no one ever made with God by doing what the law commands. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi ka pwedeng maging mabait or tama sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng batas ng mga law. Ibig sabihin, tayo, ang dami nating law na dapat nating sundin, ang dami nating rules na dapat sundin para tingin mo maging accepted ka sa mata ng mundo.
At madalas, ginagawa mo yan para maging accepted ka sa mata ng Diyos. Now, church, listen to this. Alam mo yung law? Okay, alam mo yung law? Kung ikaw yung Pariseo before, kausap ni Jesus Christ, alam mo yung law, di ba? Hindi lang yung 10. You know how many laws? 613. Pero yung 10 utos ng Diyos is very intimidating. Yes or no? Sino dito minsan nakasunod ng 10 utos? Di ba ang taas ng standard natin? Dapat yung standard natin, yung law. Yung utos ng Diyos. Pero sabi doon, and this is true for everyone who believes. Okay? No, mali. Sorry. No, simply shows us how sinful we are. The reason why merong batas, may law, para makita kung gaano ka kasalanan. No, church, listen to this. Ang law ginawa, okay, para makita mo na kailangan mo ng Savior. Ang law ginawa para makita natin kung gaano ka kasalanan. Ang law ginawa para ibig sabihin na kailangan mo ng tulong. Amen ba yun? Huwag tayong masyadong maging perfect. Kasi pag ganun ang tingin natin, now church, hindi natin na-experience yung grace ng Panginoon. Amen? Galing, di ba? And sabi nito, because, sorry, kailangan natin ng bagong mixer talaga. Pwede pa tayo mag-ambag-ambag ngayon? Pressure, no? Pero alam mo, nakakatuwa, church, minsan, ako, sorry, mataas masyado ang expectations ko, especially pag ikaw ay leader. Sobra. Iba yung dapat pagkikitungo ko sa'yo, iba dapat paano kita kakausapin. That's why, minsan, madalas, nako sa topic natin ngayon, itong salitang ito ay tumatama sa akin. Kasi minsan, madalas, parang ako, ikaw, mas importante yung expectations mo over sa relationships mo sa ibang tao. Na minsan tingin natin, okay tayo, perfect tayo, okay mataas yung standard natin sila sa atin. And then if you read in Romans 3:22, nako, church, pangatlong bite na to. Okay, pang-apat pa, okay? Sabi doon, we are made right with God, church, pakilakas, by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who you are. We are made right with God. Now, kaibigan, look at me. Wala ka nang pwedeng gawin para mahalin ng Diyos. Wala ka nang dapat patunayan pa para lang mahalin ka ng Diyos. Minahal na tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa while we were still sinners. Ang galing! No, ibig sabihin, kung naramdaman mo yung grace, yung love na yan, mag-overflow yan, okay, sa ibang tao at ma-apektuhan yung ating perspective and ating mindset. Are we clear? Dahil sabi ng mundo, ito yung sinasabi ng perfectionism, is what I do. Kung ano yung ginawa ko. No, importante sabi ng Panginoon ng grace is what Jesus has done. Wala tayong patunayan ba kahit na araw-araw tayo tumugtog, kumanta, gumawa, hindi mo na kailangan pa ipatunayan pa yun sa Panginoon kasi na yan ay result na lang ng ating pag-ibig sa Panginoon at experience yung grace sa Kanya. Nanaintindihan niyo po ba ako? Kapatid, mga kaibigan, hindi mo na kailangan patunayan na ikaw ay nagbago. Hindi mo kailangan patunayan na ikaw ay talagang follower ni Jesus Christ, kundi ipakita mo na lang. Clear? Are we clear? Kaya nga hindi ko maintindihan eh. Sa maraming Kristyano, masyado silang na-overwhelm ng kanilang performance. Kaya ang daming na-drain. Ang daming na-burn out is because ginagawa nila more on performance. Hindi na yung respond nila doon sa grace. And also about perfectionism is about me. Entitlement.
Nasaktan ako. About me, dahil because of me, gumanda lahat. No, hindi about dyan. Dapat kaibigan, ang mindset natin is about Jesus Christ. Lord, the reason why nandito ako, because gusto ko dahil sa ginawa ninyo, at ikaw ay para sa inyo. Hindi ko kailangang i-please ang mga tao. Hindi ko kailangang patunayan sa ibang tao, kundi Panginoon, sa inyo ako titingin. At sa inyo ko ibibigay lahat ng glory. Kung yan ang mindset natin, mga kapatid, iba yung magiging outcome ng buhay mo. Yes? At makikita yan. Hindi mo na kailangan pang i-remind ng ibang leaders, hindi mo na kailangan i-remind pa ng mga pastor, kundi natural na lalabas. Para bang honoring, respecting, okay, about your parents, honoring, respecting, obeying, ito ay magkakaiba. At madalas, nire-respect natin yung leaders, yung parents, kung sino man sa paligid natin kasi nga nakikita nila tayo. Gumagawa tayo ng way para magbigay ng respeto sa kanila dahil nandyan sila. Ang pinagkaiba ng obedience, kaya ka sumusunod kasi nga mayroong utos. Pero yung honoring, kahit na wala mga tao sa paligid mo, wala nakakita sa'yo, hindi inuutos sa'yo, ginagawa mo na. Yan ang honoring. Are we clear? Matahimik kayo sa tingin sa galit pa kayo. Di ako galit, okay? Kaya Christians, if you notice, sa church natin, wala nang pwersahan, wala nang yung sa tithes and offering. Before, di ba, laging may bag para tingnan ako, nakatingin sa akin yung, parang hirap magbigay kasi nakatingin sa'yo. Magbibigay ka, minsan nang dadaya ka, kunyari may inuhulog ka. Di ba may pressure? Eh din dati ginawa ko rin sa harapan. And then tinitingnan ko na yung tao, hindi alam mo yun, kahit na wala, hindi ka lalapit, mapapalapit kasi lahat ng silapitan. Alam mo yun? Alam mo yung tinatawag ng honoring ng church into this. And I'm so thankful to God. Kahit na walang nagre-remind sa'yo during announcement na walang nakikita mga bag, merong nagbibigay. Yan ay honoring. Amen? Grabe, mga bata, mga high school students, yung mga single dito, mga nag-aaral pa lang, di ba sabi nila, honor your parents. You have to honor them, even though without command. Kahit hindi nila nakita yung ginagawa mo, you have to honor them by doing right. Honoring them, meaning, gawin mo para sa Panginoon. Are we clear? No, if I obey God, sabi ng perfectionist, God will love me. No, ang grace, because God loves us, I can obey. The reason why you obey, because mahal ka na ng Diyos, na-experience mo yung love, yung grace sa Kanya. Are we clear? Ang sarap doon, tama? Yung bang walang pressure. Pag ikaw yung taong perfectionist, ang daming pressure, ang daming mong nakikita. Pero dahil yung pressure mo is naka-off, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Clear? Naging harsh ako minsan sa mga leaders before, sa City Life. Grabe. Pero nakita ko yung grace ng Lord, dahan-dahan na akong bumibitaw at hinaya ko yung kanilang yung initiative. At marami ang kumikilos. At doon makikita mo yung mga taong naka-experience ng grace. Yung mga taong naka-experience ng love ng Diyos sa buhay nila. Kasi kusa silang kumikilos. Tama? And also winning God's approval. Ito yung sa mga ginagawa natin. Maraming tao gusto bumalik sa ministry, yung mga taong nawala. Ang ginahanap agad nila is yung position. Gusto kong mag-serve, gusto kong bumalik sa Panginoon, pero position yung hinahanap nila, matutugtog sila, Hindi yan ang hanapin ng Panginoon. Hindi yan ang magiging approval mo sa Kanya. Ang hanapin ng Diyos, yung ikaw, yung pagbabalik mo sa Kanya mismo. You are willing to be discipled. You are willing to be mentored. Yan ang pagbabalik. Ang gusto ng makita ng Diyos sa bawat isa. Are we clear? Kasama niyo ba ako? Ang tahimik eh. Kinakabahan ako, baka iba na yung nasa isip niyo. Alam mo, church, tarin ko sa'yo. Sabi nga ni David sa Psalms, not to us, O Lord, but to your name to be the glory. Kaya nga napakasayap. Alam mo, church, ministry, natingin sa akin,
Salamat sa mga nagbo-volunteer at lahat tayo volunteer. Alam mo, church, ang ministry ay hindi mo lang makikita sa simbahan. Ang ministry, hindi yung ginagawa mo, kung kanino mo ginagawa yung ginagawa mo. Ang ministry, unang-una sa mga parents, ang family mo, yung anak mo. Sa mga single, ang una mong ministry, yung family mo. Pangalawa, sa mga nagtatrabaho, ang una mong ministry mo, yung mga workmates mo. Okay, dapat ikaw ay maging iba, maging salt and light sa kanila. Hindi ikaw yung ma-impluensyahan. Are we clear? Ang sarap kaya, meron nakita mga driver sa jeep, nagbabasa, nagbibigay ng trucks because that's their ministry. Amen ba yun? Kung sino yung mga kasama mo, mag-set ka ng good example. Now, church, tagay sa akin, because yung pressure ay na-off, because the pressure is off na, you have to choose people over perfection. Amen? You have to choose people over perfection. Meaning, tuwag sa akin, mas pipiliin mo yung relationships. Yung moment. Yung moment. Nasa Hong Kong kami. Alam mo, pag pinairal ko yung perfectionist ko, papagalitan ko sila Joanne at si Michael. Kasi lagi mabagal. Okay? Ito ay tama, laging late. Kako kasi on time. At nasanay ako mabilis. Pero alam mo, nag-usap kami ng asawa ko, Han, alam mo, ang sarap ng moment na to. Kasi una-una tinignan ko sila Joanne, na merong mga bata, mas importante yung time nila with their family. Hayaan natin sa oras nila. Kaya sabi ni John, PJ, yun nga ang iniisip ko, kayo eh. Diba? Di, ang iniisip ko kayo. Tama ba, John? Usap tayo? Iniisip ko, sabi niya, PJ, iniisip ko kasi kaya kami nagmamadali minsan nag-rush kasi nga, baka naiinip na kayo. Sabi ko, hindi, Johan. Actually, kayo ang iniisip ko nila, Michael, kasi may dalawa kayong anak. Gusto ko ma-enjoy ninyo, hindi dahil para i-please ako, kundi tayo ay magsama. Yun ang hirap minsan pagkasama pastor, tama? Kailangan mo, si pastor nandyan eh. Kaya natin gawin yung dapat natin gawin. No! Pipiliin ko yung time, diba? Yung saya-saya namin ha. Ang problema lang yung paglalakad. Okay. Pero tingin ako mabilis sa paglakad kasi nga pag ako nagwa-wonder pa tawag doon, nag-i-enjoy sa paligid ko, nakakalimutan may kasama ko. Ay, hinayaan ko lang sana, uy, kasi narinig yung sa akin, uy, bilisan nyo! Wala, di ba? Di ba? Wala. Okay, ganun din minsan eh. Pag may bisita na pupunta sa bahay nyo, anong gagawin nyo? Di ba maglilinis? Ipi-please yung mga tao. Minsan pag pumunta sa akin, ay punta tayo ng PJ, minsan pakiramdam ko nape-pressure ako. Alam niyo mo bakit? Kasi dapat makita ng mga bisita ko na ako ay isang pastor. Dapat yung bahay ko, Christian music. Tumutugtog. Dapat may mga candles na mga dapat maramdaman nila yung presence ni Lord. Minsan nakaka-pressure. Hindi, sabi ko, tanggalin na yan. Pumunta sila as, para bang tayo ay magkamag-anak, kaya welcome natin sa bahay. Sa bahay, minsan pag umakit yung mga bata, church, this. Wala na akong pakialam kung magulo o hindi. Basta alam ko, yung mga bata gumagawa ng memories. Amen? Ang sarap ng gano'n. Choose people over perfectionist. Nag-usap kami one time nila Michael sa dinner sa Macau. Okay? Natuwa, ano? Alam mo ba, pag uwi namin, parang mura ng mga bilihin dito. Kinayabong. Sa Macau, nagdi-dinner kami. Kasi hindi ko lubos akalain yung buhay nila noon. Talagang pag nakita mo, is mga, di ko alam, parang walang direction eh. Okay? Nag-aaral si Joan, bata pa, si Michael, until nag-usap kami sa Macau. Na-realize ko, habang kumakain kami ng sangyup, ang tignan ng tawag doon. Ano yung sabi ko, alam mo, Mike, Joan, hindi pala dapat maging realistic ka sa goal mo. Huwag ka masyadong maging realistic dun sa goal mo. Ang kailangan lang natin, isurround natin yung ating sarili ng mga good people. Dahil yung goal and dreams mo, maaabot mo sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid mo. Clear ba? Huwag tayo masyadong mag-pursue sa gusto natin maabot. Kung maling mga tao naman ang mga sa paligid natin. Kaya sabi ko, di ko lubos akalain na makakasama ko itong mga to sa Macau.
At yung pangarap ko, no, church, yung pangarap mo, madala ang family mo sa Macau, meron pang isang pamilya na ginawa ng Diyos na makakasama mo to enjoy yung 7 days ng stay mo sa Hong Kong and Macau. Grabe. No, church, di ko pinagmamayabang ko yan, hindi dahil sa ginawa ko, kundi yung ginawa ng Diyos sa buhay namin. Kaya sabi ko lang, AJJ, no, pag kayo nagkapamilya, dalhin nyo rin kung nasan tayo ngayon. At ikwento mo yung goodness ng Panginoon. At yung, sabi ko kasi kami kay AJ, sabihin mo yung sinabi ko sa'yo. Okay? Na someday sa anak mo, sabihin mo sa anak mo, dalhin mo din sila kung saan tayo, saan mo sila dinala din ngayon. Yung legacy. Church, choose people over perfectionists. And sad to say, minsan marami akong nasaktan dahil because pinili ko yung perfectionist kaysa dun sa tao. At sabi ni Martha, ang ganda dito sa about Martha and Mary, if you read this, in Luke 10, kahit naman ako si Martha, makataranta, gagawin ko lahat because ang bisita ko, si Jesus Christ. Ano ay gagawin mo, no? Bibisita ang Diyos sa'yo. Ikaw ba si Martha? O si Mary? Sabi doon, but the Lord said to her, Martha, Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Sabi niya, Mary has discovered it and it will not be taken away from her. Now, church, tingin sa akin. Look at me. Wag niyong sayangin yung moment na every time you are with your family, every time you are with your disciples, yung mentors, yung church, wag ninyong sayangin yung moment niyan at ipagpapalit sa napataas mong expectations. Dahil ang expectations minsan madalas ay nagiging magkokontrol sa isipan, sa puso natin at nagiging kasalanan. Are we clear? Martha, remember that word. Martha, twice. Nirebuke ng Diyos si Martha. Martha, maybe Jasper. Hindi importante yung pagtugtog mo, ang importante yung pag-lead mo sa asawa mo. Respect that moment. Enjoy that moment. Are we clear? No, church, kung nasa ministry ka at pinagkatiwalaan ka ng Diyos dyan, enjoy that moment. Because ikaw ang inilagay dyan at pinili ng Diyos para magliwanag sa community. Amen? And also, sabi din doon, choose perfect love over performance. No, church, sinabi ko kanina, sinadya ko, out of context, yung perfect, be perfect because your Father in heaven is perfect. No, ito yung tamang context. Yung word na perfect dyan, actually is love. Pag binasa natin yung buong context, ito yung sinasabi sa Matthew 5:43-44. Sabi doon, you have heard that it was said, love your neighbor. No, church, sabi doon, love your neighbor and hate your enemy. But, sabi doon, I tell you, love your enemies and pray for those who, you have to love. And then sabi pa doon, if you love those who love you, what reward you will get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that. Be perfect, therefore, as your Heavenly Father is perfect. The word perfect then is a Greek word is teleos, meaning to be perfected in love. Buo, mature. You have to love people. Buong puso. Yun ang tinawag natin ng perfect. Hindi yung perfect na naiisip natin. No. Dapat maturing. O matured. Buo. Para bang yung nasa cross siya. Sabi niya, tayo. Meaning it is finished. It is done. Yun din ang love din dapat natin sa bawat isa. Hindi dahil sa expectations mo, kundi dahil minahal mo sila according sa grace na na-experience natin sa Panginoon. Are we clear?
At ako guilty dyan. Pag once na nakausap na 3 beses, ayaw ko na sa'yo. Kasi ayaw mo makinig eh. Pero I still have to love you. Kung kailangan ng time ko, ibibigay ko pa rin sa'yo because of this. Pag naranasan mo ang grace at love at yung chances na ibinigay sa atin ng Panginoon, yun din ang ibibigay mo sa iba. Malinaw? Amen? Galing, di ba? Sabi, love your enemies. Pray for those who persecuted you. Ah, grabe, hirap nun ha. One time, sa isang church, sabi, wives, bring your problem sa altar. Alam mo, nakita ko, binubuhat ng nanay yung asawa niya. Hindi problema. Hindi, joke lang. Alam mo, nakakatuwa, di ba? Yung perfectionist, meaning perfectionist is a sin. Covering yan ng ating insecurities. Do you agree? Kasi insecure tayo. Meron tayong kasalanan at guilty tayo dyan. Now, church, naniniwala ko pag naranasan mo yung grace and love ng Panginoon at naniniwala ko kung naniniwala ka na kayang baguhin ng Diyos yung puso mo at pananaw mo at ang Diyos mo, kung naniniwala ka na walang imposible sa Kanya, kaya Kanyang baguhin. Amen? Amen? Alam mo, church, matagal na tayong Kristiyano, alam na natin dapat alam, pero ang tanong is, kamusta ka bilang isang anak ng Diyos? Kamusta ka bilang isang discipler or tagapagsunod ng Panginoon? Kamusta ka? Kasi sa langit, hindi sasabihin sa'yo, napaka-successful mo sa business na to or sa trabaho, hindi yan. Yan ay baliwala. Tanong sigurado sa atin, kamusta ka nung ikaw ay nabubuhay pa? Naging ilaw ka ba? O naging sagabal ka? Naging inspirasyon ka ba? O naging distraction ka ng iba? That's the question. Na Lord, pag ako nakaharap sa Kanya, nung nakakatawa, no? Is God good? All the time? Hindi pa tapos talaga ang Diyos sa'yo. Hanggang ngayon, minomold ka niya. Hanggang ngayon, hindi siya humihinto hanggang ikaw ay maging maayos, maging kagamit-gamit 100% sa ministry. So, mga kapatid, mga kaibigan, maybe some of you today, merong mga bagay na hinanakit o pagiging sa 1, 2, 3 kanina sa pagiging perfectionist, maybe merong mga tao na dapat natin i-embrace ulit as a family of God. Church, hindi ko alam kung nagdadaanan nyo, hindi ko alam kung ano yung mga expectations nyo, hindi ko alam yung mga pangarap nyo sa buhay, hindi ko alam yung mga frustrations ninyo. Ang alam ko lang, merong Diyos na lagi naghihintay sa bawat isa. At handang tumulong once na inopen mo yung kamay mo o yung puso mo sa Kanya. Pwede ba lahat yung buko ipikit ang mga ulo?